Ay via Zoom ang spokesperson mismo ng Department of Justice, walang iba kundi si Attorney Polo Martinez. Attorney, good morning si Danny Buenafe sa programang Kabayan. Sir Danny, magandang umaga po. Magandang umaga sa mga viewers. Okay, maraming salamat. So for now, di ba, binigay ninyo yung inyong after months of preliminary investigation, binigay nyo na sa Office of the Ombudsman, di ba? Itong mabigat yung kaso, itong recommendation ng plunder, graft at saka bribery against Senator Jinggoy Estrada, kay former DPWH Secretary Manuel Bonoan at ilang mga DPWH officials. So, ito ho ba? So, ombudsman na ho kasi parang ombudsman na rin yata ang nakatanggap ng Blue Ribbon Committee report, Attorney Polo. Opo, tama po yan. Ang ombudsman po, Office of the Ombudsman, ang tatanggap talaga ng mga recommendation ng DOJ sapagkat ano po yan under their jurisdiction ang mga respondents sa mga kaso po na yan. So it's up to them to make the final determination sa on the crimes to be charged, if any, if warranted. Okay, so yung rekomendasyon nyo, plunder, if ever i-file yan ng ombudsman against kay Senator Jinggoy at saka kay former, kasi sila yung mga malalaking personalidad dito sa kaso na to, yung plunder, bribery at saka yung graft. Ano ho ba to? Di ba non-bailable to? Pwede sila ikulong? Tama po yun. If-file po sa Sandigan Bayan, tapos sa Sandigan Bayan po, bilang ang appropriate court, ang mag-i-issue ng warrant. Kung sakali ho na kung ang review ng ombudsman ay nag-agree po sila sa recommendation at findings ng DOJ. Okay. Normally, how long would it take for the ombudsman to really, kasi siyempre, iba na naman yung investigasyon nila based on the recommendation ninyo dun sa, di ba, sa PI resolution? Hindi po natin masabi, sir, kasi may sarili pong internal procedure ang ombudsman. So nasa kanila na po yun. Sila lang po makakapagsabi kung gaano katagal aabutin ang kanilang review. Okay. Pero for now, nagulat lang ako dahil binigyan nga ako ng advice din dito. Kasama rin din sa original, supposedly, doon sa mga tumanggap din na sinasabi nila, yung bribery, no? Yung issue ng bribery. Una dito si Senator Jinggoy, 355 million. Pero nandito rin yung pangalan ni Senator Joel Villanueva, 600 million based on the testimony ni Bryce Hernandez. So bakit hindi ho nakasama dito yung tanong lang ng ibang mga nakabasa ng report? Wala si Senator Joel. Alam po natin na iba po ang kaso na hinaharap po ni Senator Joel before the DOJ. Hindi po siya kasama dun sa plunder complaint na hinain against Senator Jinggoy. So as to the specifics po and details, nasa na po yun prosecutors na nag-assess ng ebidensya. And nasa ombudsman na rin po na magre-review. So hindi po tayo makapagbigay ng detalye, no? Oo. For now ba, tama ho bang sabihin natin na kasi yung mga pinangalanan na di ba? Yung mga kakasuhan nga dun sa preliminary investigation na ginawa nyo ng halos 5 buwan. Di ba, kasama rin dito ang yung mga yung state witnesses, sila Roberto Bernardo, si Gerard Opulencia, Henry Alcantara. So, kung sila ay nasa witness protection program, idadrop na ho ba mga kaso laban sa kanila dahil sila nagbibigay ng mga vital testimonies? Sige sir, klaruhin lang po natin, no. Tama po na na-drop linawin mo ang mga state witnesses na to sa sa kaso na plunder. So in this specific case, linawan lang po natin, sa case po na ito, sa plunder, ay na-drop na po sila as respondents sapagkat nakita po ng prosecution na magiging vital ang kanilang testimony sa pagbibigay ng information na valuable po sa prosecution, no. So, yun po yun. Yun yung masasabi natin ngayon sa specific case na to, sa kaso na to, drop na po sila as respondents. Okay, so kaso ng plunder. Tama ba, Attorney Polo? Tama, sir. Tama po yun. Okay. So, po muna. Okay. Doon lang po muna tayo. Okay. Kasi alam ko meron na rin silang issue ng restitution. Di ba? Nagbalik sila ng mga supposedly ill-gotten wealth. Nagbalik sila, di ba? As one of the conditions, di ba? Hindi po. Not as one of the conditions. Incidental lang po ang pagbalik nila. So, linawin din po natin yun. Na we've said this before many times over sa Department of Justice na hindi po kondisyon ang pagbabalik o restitution
sa pag pasok sa program. Ang pinaka-importante po ay ang kanilang testimony at yung value that that testimony may add. Okay, restitution is something that is agreed upon by the parties. Okay, so yan po yung nakalagay sa memorandum of agreement ng state witness or applicant for state witness with the Department of Justice. Okay, ibig sabihin na pag-usapan po yun, pero hindi po siya condition para ma-admit dahil ang pinaka tinitingnan po talaga ng kagawaran ay yung laman ng testimony nila, yung substance. Attorney, yung 'di ba NBI under ng DOJ, 'di ba sila ngayon yung parang agency na nagke-carry out itong ICC warrant of arrest laban kay Senator Bato. Kamusta ho ba ang so far kasi mayroon na yatang sightings or merong info na yata si Director Matibag. Ano ho ba ang magiging, let's say, as far as the DOJ is concerned, kayo ho ba ay talagang kailangan talaga may patupad na ito or ongoing pa rin ang manhunt? Kasi kahit na raw wala yung desisyon ng or komento from the Supreme Court, dapat daw i-carry out ito based on the Republic Act 9851. Linawin din po natin yan, sir, no? Alam po natin na ang gobyerno at ang Department of Justice ay kino-consider ang warrant na to as valid and enforceable. Okay. Okay. So yun po alam natin yun. So at this point, ano po yung naging stance? Ang directive po is to stand down. Okay, stand down po muna sa pag-implement and enforce ng warrant, sa pag-serve nito, because the government, the Department of Justice recognizes that the Senate as a co-equal branch of government. So ibig sabihin, nung time po na hinold ng Senate si Senator Bato under protective custody, di ba? And that they surmounted and interposed sa sarili nilang mga challenges and defenses to the service of the warrant. Inintindi po natin yan dito sa department. At sabi po ni Secretary Vida is to just stand down. Okay? I-hold po muna natin yan in deference to them as a co-equal branch. Maliban po doon, alam natin na may mga pending petition sa Supreme Court, sa Korte Suprema, and may application for TRO. So mas mainam na rin po na hintayin natin yung resolution ng Korte Suprema sa mga incidents, sa mga issues na ito bago po tayo gumalaw. Ngayon, deference lang po sa court and deference sa Senate as a co-equal branch. Pero hindi po nangunguhulugan na ang warrant na to ay hindi enforceable because valid and existing po siya at enforceable po siya. Okay, so para yan, malinaw at least parang ang order is to stand down even kahit na meron talagang pwede ma-effect yung arrest. Kasi nga para to respect na rin ang High Court na co-equal at saka ang Senado. Pero wala na ho sa Senado ngayon wala na siya sa protective custody. Yun nga, nakaalis na nga sa Senado. Ibig sabihin, ang hinihintay na lang natin, kaya tayo nag-i-stand down for his arrest, dahil yung Korte Suprema wala pang comment on his case. Ganon? Tama po. Tama po yun, sir, no? Correct po. May ano lang po, isang exception. Okay. Isang exception po sa paghihintay sa Korte Suprema. Tama po yun. Hintayin muna natin ng resolution ng Korte Suprema. Maliban na lang kung nagtangka po si Senator Bato na umalis ng bansa. In which case, i-consider po yan ng department as a mockery of justice, as stated by Secretary Vida, and that we will enforce the warrant. Yun po ang naging posisyon. So for now, sigurado naman, I would assume meron ng whole departure order sa kay Senator Bato. Sa alam po namin wala sapagkat ang whole departure order po o HDO ay may issue lamang ng korte. Kasi may restriction po yan Pero i-recommend nyo ba? Pwede nyo ba i-recommend na rin? Di ba? Kasi inyo recommendation, pwede. Hindi, well, technically po kasi, legally speaking, dahil wala po siyang na-file na kaso sa kanya dito, hindi po natin ma-file yung HDO kasi kailangan may existing case. Okay. Diba? Sa local courts. Ang in-issue po ng executive branch through the Department of Justice ay ILBO, yung ILBO po na tinatawag natin na Immigration Lookout Bulletin Order through the Bureau of Immigration. So, yun po. Okay, kasi syempre may mga risk na baka malusutan na naman ng mga ahensya ng gobyerno. So, ibig sabihin, that will have a backlash on the government agents, di ba? Yun lang nakikita ng taong bayan, attorney, di ba? We do understand, sir, no? But the issuance of the ILBO should provide the proper parameters and oversight over Senator Bato should he intend to do something would serve as a mockery to our justice system. All right, sige. Maraming salamat sa ibinahagi nyo, attorney, sa inyong oras. Maraming salamat, Sir Danny. Maraming po salamat sa mga nakikinig. Thank you. Okay. Yan ho ang Attorney Polo Martinez, spokesperson ng Department of Justice. Marami ho tayong